Day 11 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglapag ng mga resibo ang prosekusyon para sa pag-akusa nila na winaldas ng bise ang confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya ay kalihim nito. Kabilang sa mga inungkat ang paggastos ng 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw at ang iba pang pangalan sa mga acknowledgement receipt bukod sa isang Mary Grace Piatos. May report si Ian Cruz. 15 kahon na may markang confidential fund ang bitbit ng prosecution panel sa impeachment trial ngayong araw. Sa patuloy na pag-ungkat sa 125 million peso confidential funds na ginastos ang Office of the Vice President sa loob lang ng 11 araw. Iniharap na testigo ng prosekusyon si Roderick Wamil, ang State Auditor ng Commission on Audit na mismong sumilip sa confidential funds ng OVP at DepEd noong si VP Sara ang kalihim nito. Ayon kay Wamil, nakasaad na para sa isang buong quarter ang 125 million pesos pero sa kanilang pagsisiyasat. Na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. Napansin ko po na hindi po in-enumerate ng Office of the Vice President yung kanilang specific confidential activities na kanilang ginawa. Isa sa mga iprenisentang acknowledgement receipt o yung resibong nagsasaad ng mga nakatanggap ng pera mula sa bise ay pirmado ng isang Mary Grace Piatos na dati nang sinabi ng Philippine Statistics Office na walang record ng kapanganakan sa Pilipinas. Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01. Bukod kay Mary Grace Piatos, meron ding isang Renan Piatos na tumanggap ng lampas 110,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. December 27, 2023 niya pinirmahan ang acknowledgement receipt na ayon kay Wamil ay labas sa cash advance coverage ng December 21 to 31, 2022. May iba pang tumanggap ng confidential funds tulad ng isang Andy Lim. Andy C. Lim for 50,000 pesos. Ang dilim! Kanya ko pala hindi mabasa. Ang dilim. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong ang dilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says ang dilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madilim. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly yun. proceed accordingly. May pumirma rin sa acknowledgement receipt na Miko Piharina na nakatanggap ng 295,000 pesos bilang bayad sa mga supplies. Meron ding Janice Marie Revilla at Patty Ting. Kung susumahin ayon kay Wamil, ang halaga nakasaad sa acknowledgement receipts ay sobra sa nakalagay na halaga sa accomplishment report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Ang based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Sabi pa ni Wamil, nasa 29 million pesos ang binigyan nila ng notice of suspension dahil wala itong mga resibo galing sa mga pinagbilhang tindahan o kung saan ginamit ang pera, kundi puro acknowledgement receipt. Kalahating milyong piso ang ginamit pambili ng mga mesa at upuan. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023, which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila, either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Napuna rin daw ng COA
ang iba pang paglabag ng OVP at DepEd sa kanilang alituntunin sa liquidation ng confidential fund tulad ng di pagsasaad ng specific confidential activity, hindi nagtutugmang petsa ng dokumento o kulang-kulang na liquidation document. Matapos mapuna ang mga paglabag, nagsumiti raw ang OVP ng revised accomplishment report. Pero may nakita pa rin may ilang gastos na hindi pinapayagan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Pirmado raw ng bise ang mga dokumento gaya ng physical and financial plan at accomplishment reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular ng attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Para sa prosekusyon, ebidensya ito laban sa bise, bagay na tinutulan ng depensa. Ian Cruz, GMA News.